Sawa na ang Estados Unidos. Naniniwala itong masyado na itong gumagastos para ipagtanggol ang mga bansang libu-libong milya ang layo mula sa kanilang mga hangganan. At panahon na para matapos na ito. Dapat gamitin ang pera para ipagtanggol ang Amerika. Ibig sabihin ay umalis na sa NATO. Ipapaliwanag namin sa episode ngayon ng The Infographics Show ang posibleng kapalaran ng NATO kung wala ang United States. Unang araw pa lang ito ng planong matagal nang inihanda. Inilunsad ng Estados Unidos ang Artikulo 13 ng kasunduan ng NATO sa pamamagitan ng pagbibigay ng abiso ng pagwawaksi sa iba pang mga miyembro ng grupo. Nakakatawa, ang United States mismo ang nag-abiso sa sarili nito ayon sa Artikulo 13 bago ibahagi sa 31 NATO members. Malaking balita ito noon pero mabagal ang proseso kaya umasa ang mga lider ng Europa na maaaring magbago ng isip ang United States President. Makikita nila sa loob ng taon ang halaga ng NATO sa depensa ng Amerika at pagpapakita ng kapangyarihan nito sa mundo. Sa totoo lang, hindi ba't ang Amerika lang ang tanging bansa na gumamit ng Article 5 ng NATO Treaty at humiling ng tulong mula sa iba matapos ang mga pag-atake noong Setyembre 11, 2001 sa kanilang teritoryo? Siguradong may halaga naman iyon, hindi ba? Sa malas para sa ibang NATO members, hindi nagbago ng isip ang United States. Pagkatapos ng isang taong pagwawaksi, naghanda na ang United States para umalis sa NATO. Nagsisimula ito sa mga base militar ng Amerika sa Europa kung saan nagsisindi na ng alarma sa mga kumandoon. Maraming base ang hawak ng dating kasamahan ng Amerika sa NATO. Ang Alemanya, Polonia, United Kingdom, Belgium, Norway, Espanya at Portugal ay may mga sundalong Amerikano. May mahigit 40 base mula Greenland ng Denmark hanggang hangganan ng Turkey at Russia. Nagsara silang lahat sa ikalawang araw, mas mabilis kaysa inaasahan ng kahit sino. Nagsimula ito sa pag-atras ng 20,000 sundalo ng United States mula sa maliliit na NATO states na katabi ng Russia at Belarus. May 20,000 sundalong Amerikano sa Lithuania, Estonia, Latvia, Poland at Romania. Hindi sila sabay-sabay umaalis. Matagal ang pag-atras pero paalis na sila. Sa ibang bahagi ng Europa, nagsimula na rin ang ganitong pag-atras sa ibang United States base militar. Nawawalan na ang Germany ng libu-libong Amerikanong personnel na nakaistasyon doon. Daan-daan sa 10,000 Amerikanong sundalo sa United Kingdom ang isinakay sa mga barko at eroplano habang pauwi na sila. Ang 13,000 tropang Amerikano sa Italia ay umaalis na rin. Aabutin ng ilang buwan bago matapos ng United States ang pag-alis ng puwersa at mawawalan ang NATO sa Europa ng 75,105 sundalo mula United States Army, Navy at Air Force. Pero may isang magandang balita para sa mga miyembro ng NATO sa Europa. Maaaring umuuwi na ang mga Amerikanong sundalo pero iniiwan naman nila ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng infrastruktura. Hindi madaling ibalik ng United States ang mga base nito sa Amerika, lalo na't malaki ang gastos nila sa NATO bases sa Europa. Noong 2022 lang, naglaan ang Amerika ng 38 bilyong dolyar para sa European Deterrence Initiative Fund nito at sinundan pa ito ng 42 bilyon makalipas ang isang taon. Ginamit ang pera sa pagtatayo ng paliparan, imbakan at training complex na iniiwan ng United States kapag umalis. Oo, unti-unting nauubos ang mga sandata ng Amerika sa mga pasilidad ng imbakan sa mga susunod na buwan. Pero lahat ng iyon ay nasa lupaing pagmamay-ari ng Europa. Hindi kayang bigyang katwiran ng United States ang paggiba ng infrastrukturang itinayo nila. Pero kahit paano, nakakatipid sila ng pera. Nagbayad ito ng 66% ng 25 bilyon na taunang gastos sa mga base, habang ang mga kaalyado ang nagbayad ng 34%. Ngayon, sagot na ng mga kaalyado ng NATO ang buong gastos kaya nakakatipid ang United States ng 165 bilyong dolyar taon-taon. Maliit lang ito kumpara sa 840 bilyong ginagastos ng bansa kada taon sa depensa. Araw 10 malayo na ang naabot ng pag-atras at nagpapanik na ang mga lider ng NATO sa Europa. Isang taon na silang naghanda pero hindi pa rin handa. Karaniwan na ito sa Europa. Ang European Union ay laging laman ng debate. Dahil marami ring miyembro ng European Union ang miyembro ng NATO, puro usapan lang at kulang sa aksyon kapag umatras ang United States. Sa ika-10 araw ng pag-atras ng Amerika sa NATO, dumarami ang usapan.
Nagkita sa Brussels ang mga lider ng Europa tulad ng presidente ng Pransya, punong ministro ng United Kingdom at chancellor ng Alemanya para talakayin ang mga susunod na hakbang. May ilan sa kanila na may plano. Naghahanda na ang Alemanya na kunin ang mga base na iniiwan ng United States, ganun din ang United Kingdom at Italia. Lahat ng mga bansang ito ay pinag-uusapan ang mga pagbabagong ginagawa nila sa kanilang mga militar upang magamit nila ang mga infrastrukturang iniiwan ng United States. Pero nagsisimula na ang mga pagtatalo. Lalo nang nag-aalala ang mga bansang Baltiko sa pagkawala ng 20,000 sundalo na pangunahing itinalaga ng United States sa tatlong bansang iyon. Lahat sila ay labis na pinahina. May kabuuang 48,000 sundalo lamang ang Lithuania, Estonia at Latvia. Matibay ang puwersa pero kulang ito laban sa mahigit 13 milyong sundalo ng Russia na puwedeng ipadala sa mga bansang iyon. Sinasabi ng mga bansang Baltic sa mga lider ng Europa ng NATO na sila ang nangunguna para sa NATO. Sila ang unang linya ng depensa laban sa pinakamalaking banta na kinakaharap ng NATO at sila ay labis na kulang sa lakas. Kailangan nila ng dagdag na tropa at gamit, ngunit tulad ng dati sa Europa, walang agarang pangako. Nangako ang United Kingdom, Pransya at Alemanya ng sundalo sa Baltic pero hindi binanggit kung ilan o kailan darating ang mga ito. Kailangan muna nilang protektahan ang kanilang sarili. Ibig sabihin ay palakasin muna ang sarili nilang militar bago tumingin sa labas. Mapanindigan ang tensyon sa pagpupulong. Umuusbong ang pagkakabahabahagi habang inaalis ng Amerika ang proteksyon nito sa mga kasaping Europeo ng NATO. Habang nangyayari ito, sabik ang Rusya sa posibleng bagong NATO. Pero hindi pa ito mangyayari ngayon. Sa mga susunod na buwan, makikita natin ang Rusya na gumagawa ng hakbang na nagpapahina sa NATO sa Europa. Araw 14 tinamaan na naman ng dagok ang mga kasaping Europeo ng NATO. Aalis na ang mga sandatang nuklear at tropa ng Amerika. Nananatili ang nuclear sharing ng NATO. Ngunit ang United States ang may pinakamalaking ambag dahil naglagay ito ng sandatang nuklear sa Belgium, Italy, Germany, Turkey at Netherlands bago umatras. Sa mga susunod na buwan, iuuwi na ang mga nuklear na iyon. Inaalis ang proteksyong nuklear sa Europa. Hindi ibig sabihin na wala ng sandatang nuklear ang ibang NATO members. May 225 nuklear na sandata ang United Kingdom at 200 at 70 ang France na para sa NATO. Sabik ang Germany na maging bagong lokasyon ng ilan sa mga ito. May punto ang Germany dahil mas malapit ito sa Russia kaysa France o United Kingdom, kaya natural lang itong pagpipilian sa paglalagay ng nuklear na sandata. Malinaw na nabawasan ang banta ng nuklear ng NATO kahit na may mahigit 100 sandatang nuklear na inalis ng United States mula sa mga base nito sa Europa. Ang simpleng katotohanan ay ang NATO. Kung wala ang United States ay malayo ang agwat sa Russia pagdating sa larangan ng mga sandatang nuklear. Ang Moscow ay may 5,600 nuklear na sandata. Sobra ito para ilang ulit wasakin ang European NATO. Kung may digmaan, may 5,200 nuklear na armas ang Amerika. At kasama ang France at United Kingdom, bahagyang mas marami noon ang NATO kaysa Russia. Ngayon, halos ika-10 na lang ng armas ng Russia ang hawak ng NATO. May problema rin ang United Kingdom sa kanilang mga Trident na sandatang nuklear. Bagamat teknikal na independyente, ang mga warhead na iyon ay labis na umaasa sa teknolohiya at infrastruktura ng Amerika, pati na rin sa pakikipagtulungan ng United States sa pagsubok at pagpapanatili. Dahil nawala na lahat iyon, napilitan ang United Kingdom na makipagnegosasyon ng mahal na kontrata sa United States para matiyak ang paggamit ng Trident bilang nuklear na panangga. Ang ganitong uri ng mga problemang logistical ay nagsisimula ng magdulot ng mga issue sa mga darating na linggo. Sa ngayon, ang Pransya at ang United Kingdom ay nag-iisip kung ano ang dapat gawin pagdating sa usaping nuklear. Tuloy pa rin ang negosasyon sa Alemanya kahit pumayag na ang tatlong bansa na ilagay ang sandatang nuklear sa Berlin. Tahimik na nag-uusap ang United Kingdom at Pransya tungkol sa posibleng pagsasanib puwersa sa paggawa ng mas maraming sandatang nuklear nang hindi pa sinasabi sa ibang NATO members. Walang bansa ang gustong galitin ang Rusya na nagbabanta ngayon ng sandatang nuklear laban sa NATO. Alam ng dalawa at ng NATO na kailangan nilang magtaas ng banta ng nuklear. Sa unang buwan, nahihirapan na ang European NATO. Malaki ang naging epekto ng pagkawala ng mga tropang Amerikano na nakatalaga sa Europa. Karamihan sa mga miyembro ng NATO sa kontinente ay napilitang magmadaling punan muli ang mga base militar na iniwan ng United States. Inaalis na ang mga sandatang nuklear sa Germany at ibang bansa. Nagkakagulo ang mga leader sa Europa tungkol sa susunod na hakbang at naghahanap ng solusyon.
Pagkalipas ng isang buwan mula umalis ang United States sa NATO, naging halata ang kahalagahan nito sa logistika ng militar ng Europa. Noong 2016 ang United States at European Union ay lumagda sa isang Acquisition and Cross-Servicing Agreement o Acquisition and Cross-Servicing Agreement ayon sa European Union. Pinadali ng kasunduang ito ang palitan ng logistika, suporta, supply at serbisyo sa pagitan ng European Union at Estados Unidos tuwing may deployment at operasyon militar. Sa madaling salita, mahigpit na nagkooperasyon ang United States at mga kasamahang Europeo sa NATO para mapadali ang galaw ng supply at tao ng tropang Europeo. Wala na lahat iyon ngayon. Kahit buhay pa ang Acquisition and Cross-Servicing Agreement, halos inutil na itong kasunduan na tinalikuran ng United States makalipas ang isang buwan. At isinasama nito ang napakaraming logistical na benepisyong dala nito palabas sa ekwasyon ng NATO. Ang pagkawala ng suporta na iyon ay magkakaroon ng malawakang epekto para sa bagong NATO. Kung walang United States, wala ring tropang Amerikano, sasakyan o lohistika sa digmaan. Nawala rin sa European NATO ang United States bilang katuwang sa pagsasanay at tagapagtustos ng kagamitang militar laban sa mga banta. Bumaba ang access ng Europa sa intelihensya ng Amerika kaya mas kaunti na silang alam tungkol sa galaw ng mga kaaway. Mas malalim na ngayon ang kakulangan ng pagkakaisa sa loob ng Europa. May mga palatandaan na ng pagkakahating ito noong nagtipon ang mga lider ng Europa matapos ang pag-atras ng Amerika. Ngunit nagsisimula na ring bumigat ang mga makasaysayang desisyon, gaya ng itinuro ni Judy Dempsey ng Carnegie Europe. Tumanggi ang European NATO na pag-isahin ang kanilang mga sistema ng armas gaya ng tangke, pandigmang eroplano at helikopter. Oo, may ilang kooperasyon gaya ng pagtutulungan ng Britanya at Pransya sa Storm Shadow missiles, pero kadalasan ay magkakahiwalay ang mga ito. Nagkakagulo ang lohistika ng European NATO dahil sa kakulangan ng pagkakaisa at hindi magiging madali ang pagsasaayos ng problemang ito kapag ang natitirang mga miyembro ng NATO ay hindi man lang magkasundo kung gaano kalaki ang banta na kinakaharap nila. Kailangan ng bagong NATO na magkaisa agad. Sa mga susunod na buwan, hindi lang maganda ang nangyayari sa Estados Unidos. Ikalawang buwan, masaya pa ang damdamin matapos umalis ang United States sa NATO, lalo na sa ilang lugar. Pero unti-unti nang lumilitaw ang mga problema. Sa matagal na panahon, ang United States ang nagsilbing pandikit na nagpanatili sa pagkakaisa ng alyansang NATO. Ang pag-iral ng NATO ay nagresulta rin sa pagiging pangunahing panangga ng United States laban sa Soviet Union noong Cold War, pati na rin sa pagiging mahalagang kalahok sa mga kampanya ng NATO sa Balkans. Pinangunahan din ng United States ang pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine sa panahon ng digmaan nito laban sa Russia, direkta man o sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga sistema ng armas sa mga kaalyado na kalaunan ay ipinadala sa Ukraine sa pamamagitan ng NATO. Matagal nang pinapalakas ng United States ang impluwensya nito sa geopolitika sa tulong ng mga alyado sa NATO. Lahat ito ay bahagi ng mga patakaran ng Amerika para sa malayang mundo sa loob ng humigit kumulang 75 taon ng pagiging miyembro nito sa NATO. Pinamunuan ng United States ang kanlurang mundo sa pamamagitan ng sistemang patakaran na nagpalakas sa kapangyarihan ng Amerika. Ginawang pamantayan ng mga demokrasya sa mundo ang United States. Dahil sa mga alyansa, nasuportahan ng United States ang mga institusyon, napalakas ang kalakalan at nabuksan ang mga pamilihan para dito. Sa ikalawang buwan ng pag-atras sa NATO, mabilis natututuhan ng Amerika ang epekto ng pagtalikod dito. Nawala sa Amerika ang mahalagang presensya nito sa unahan sa pagpapakita ng kapangyarihan, kaya hindi na ito direktang banta sa Rusya. Dahil sa pagpapanatili ng United States ng mga base militar sa Europa, nasira ang relasyon nito sa ibang miyembro ng NATO. Lahat ng bansang Europeo ay nagtiwala sa Amerika bilang pangunahing puwersa na nagbubuklod at nagpapakita ng lakas upang mapigilan ang mga banta tulad ng Rusya. Nasira na ngayon ang tiwalang iyon at nararamdaman na ng United States ang epekto nito. Siyempre, kayang ipagtanggol ng United States ang sarili nito. Napapaligiran ito ng Atlantiko at Pasipiko na nagsisilbing proteksyon laban sa China at Rusya. Sapat din ang produksyon ng langis para sa sariling enerhiya. Halimbawa, noong 2020, nakapag-produce ang Amerika ng 184 na milyong bariles ng langis araw-araw. Sa panahong ang populasyon nito ay nangangailangan ng 1,812 milyon. Magaling din ang United States sa pagkain. Noong 2010, nakagawa ang agrikultura nila ng sapat na pagkain para sa 4,000 calories
Bawat tao araw-araw, sobra pa para sa buong populasyon. Mahalaga pa rin ang kalakalan ng langis, pagkain at iba pang produkto sa United States. Importante talaga ang ugnayan ng kalakalan sa pagitan ng United States. Noong 2024 umabot sa $7,759 bilyong ang pag-angkat ng NATO sa Europa, kung saan $6,058 bilyong dito ay galing sa United States. Noong taong iyon, umabot sa halos $380 bilyong ang kalakalan sa United Kingdom. Miyembro ng NATO, ngunit hindi ng European Union. Hindi madaling mawala ang kalakalang iyon. Dahil umatras ang United States sa NATO, lumitaw ang issue ng tiwala. Hindi na sigurado ang mga miyembro ng NATO sa Europa na tutuparin ng United States ang mga pangako nito. Maraming miyembro ng NATO sa Europa ang naghahanap ng ibang mapagkakatiwalaan, pero hindi nila kayang putulin ang ugnayan sa United States pagdating sa kalakalan. Magdudulot ito ng sakunang pang-ekonomiya, pero bumabagsak na ang Amerika bilang dambuhalang bansa sa kalakalan. Noon, Amerika ang nangunguna, at may larangang ramdam nila ang epekto nito. Buwan 3, ang paglayo ng Amerika sa NATO ay dahil sa paniniwalang kulang ang ambag ng mga kaalyadong Europeo sa sariling depensa, pati na rin ang mga palihim na banta. Iminungkahi ng United States na maaaring hindi nito protektahan ang NATO members na hindi umaabot sa 2% gross domestic product target ng organisasyon para sa paggasta. Sa Europa, sinabi na kailangang matutong magdepensa nang hindi umaasa sa Amerika. Nagsisimula na ito at may epekto ito sa kalakalan ng armas ng Amerika. 3 buwan matapos umalis ang United States sa NATO, may palatandaan na matagal nang sinusubukan ng European NATO na ihiwalay ang sarili mula sa armas ng Amerika. Noong Disyembre 2024 pumirma ang Britanya ng kasunduan sa mga aerospace company sa Italia at Hapon para sa bagong ika-6 na henerasyong fighter jet. Pinabilis ang mga plano, kaya kinansela ng European NATO ang pagbili ng F-35 mula United States habang naghihintay ng alternatibong European. Sa Europa, tumatanggap ang mga armas makers tulad ng Rheinmetall, Alemanya at BAE, Britanya, ng bagong kontrata para sa land weapon system na dating napupunta sa United States. Hindi agad ramdam ang epekto. Karamihan ng napirmahang kontrata ay nananatili, bagamat may ilang nakansela na. Gayunpaman, hindi na muling makakakita ang United States ng record na dami ng export para sa kanilang industriya ng armas sa nalalapit na panahon. Noong 2024 kumita ang Amerika ng $318.7 bilyong sa pag-export ng armas, 29% mas mataas kaysa nakaraang taon. Galing sa mga bansang NATO ang malaking bahagi ng perang iyon dahil bumibili sila ng armas ng Amerika para sa Ukraine at sa sarili nilang imbakan. Magfo-focus ang European NATO sa pagpapalakas ng depensa sa kontinente para mabawasan ang pag-asa sa armas ng Amerika sa mga susunod na buwan. Sa United States, $10 bilyong ang nawalang armas trade. Dagdag pa sa bilyong dolyar na posibleng mawala sa products at services trade. Sa huli, tiwala pa rin ang mahalaga. Paano pa magtitiwala ang 31 miyembro ng NATO sa armas ng Amerika matapos umatras ang United States? Sapagkat lahat ng mga armas na iyon ay nangangailangan ng partisipasyon ng United States lampas pa sa paggawa, kabilang ang United States, pinamumuno ang maintenance, pagsasanay at intelihensya. Mas mabuting sentralisado at alisin ang United States sa usapan. Nagdudulot din ng issue sa Amerika ang desisyon ng NATO na iwasan ang armas nilang gawa. Kahit gumagastos ang United States ng $850 bilyong kada taon sa depensa, umaasa pa rin ang Lockheed Martin at Boeing sa benta sa ibang bansa. Mas kaunting benta ay nangangahulugan ng mas mababang kita na sa huli ay nagreresulta sa libu-libong Amerikano na nawawalan ng trabaho. Pero kahit papaano, nakuha pa rin ng Amerika ang gusto nito. Natututong ipagtanggol ng Europa ang sarili. Hindi inaasahan ang pagiging sapat ng European NATO na may epekto sa bulsa ng mga Amerikano. Buwan 6, nagsimula ng maapektuhan ng mga cyber attack ang United States at ang natitirang mga miyembro ng NATO. Hindi na ito maiiwasan. Ang pag-atras ng Amerika sa Collective Defense Alliance ay nagbigay ng pagkakataon sa Rusya at China na noon pa ay aktibo sa cyber kahit bahagi pa ng NATO ang United States. Mula 2,000 hanggang 2,024, 378 cyber attack na may kaugnayan sa politika ang inilunsad ng Rusya. Hindi rin nalalayo ang China, Iran at Hilagang Korea
na may 340, 154 at 153 na pag-atake. Humina ang NATO nang umatras ang Amerika kaya dumami ang pag-ataking politikal. Binaha ang Europa at United States ng fake news, fake social media profiles at pag-atake sa political system para lumala ang pagkakabaha-bahagi. Kung walang kooperasyon ang United States at NATO, mas mahirap pigilan ang mga pag-atake. Lalo pang nakakabahala sa United States ang banta ng cyber attack sa Western Nuclear Deterrent. Pinaniniwalaan na aktibo ang mga Chinese hacker sa mga computer system ng Amerika nang hindi bababa sa 5 taon. Maaaring gamitin ito ng Beijing para maglunsad ng cyber attack na magpapahirap sa United States gumamit ng sandatang nuklear. Ang mga nakabase sa lupa ay nasa panganib dahil kayang sirain ng cyber attack ang kanilang launch system. Natuklasan ng United States na humina na ang banta ng kanilang nuklear dahil wala na sila sa NATO. Magaling man ang F-35 at nuclear bomber ng Amerika. Baliwala ito kung nasa United States lang. Hindi na rin papayag ang European NATO na gamitin ng Amerika ang kanilang mga bus para sa operasyon. Ang pangunahing nuclear option ng Amerika ay ang fleet ng submarino na epektibo, pero 14 lang sa Ohio-class submarines ng United States ang kayang maglunsad ng ballistic missiles. Kung mawawala ang iba pang nuclear options ng Amerika dahil sa cyber attacks at kakulangan ng kooperasyon, mabubuksan ang pinto para sa Russia o China na maging pangunahing makapangyarihan sa mundo. Tungkol nga pala sa anong taon ito? Kasabay ng pagkalas ng Amerika sa NATO, 2 malaking dagok ang dumating sa Ukraine sa laban nito kontra Russia. Ginawa ng Europa ang lahat ng makakaya nito. Dahil karamihan ng armas ng Ukraine ay galing Amerika at may alitan sa European NATO, hindi na nagtagal ang Ukraine. Sumuko ito, sinakop ng Russia ang Ukraine at nagsimula ang pagbangon ng wala ang United States sa NATO. Kayang pigilan ng Russia ang banta sa Europa at di na alintana ang Amerika. Nagkaroon ng arms race sa Europa sa mga sumunod na taon. May kalamangan ang Russia dahil sa kanilang military-industrial complex na tuloy-tuloy ang supply ng armas sa tropa sa Ukraine. Mayroon din itong mga alyansa sa mga bansa tulad ng Hilagang Korea kung saan may mutual defense pact ito. Ang China at Iran, kasama ang dalawa, ay nagiging mas kumpiyansa sa pagbibigay ng armas sa Russia upang punan ang kakulangan nito sa paggawa. Napipilitan ang Europa na humabol. Sabi ni Bruegel, kailangan ng European NATO ng 300,000 sundalo pa at dagdag na 200 at 70 bilyong dolyar sa depensa para makahabol sa Russia. Madadagdagan pa nito ang 15 milyong aktibong militar ng NATO at may access ang European NATO sa mas advanced na sandata kaysa Russia kahit hindi kasing dami. Pero may isang bagay na kulang sa NATO, kahit kasama o wala ang Estados Unidos. Ang kalupitan at imperialistang ambisyon ng Russia, kasama ang autoritaryan nitong pamumuno, ay humantong sa paghahanda ng Russia at NATO para sa labanan. Taon-3 handa ang Russia punan ang puwang sa seguridad matapos umalis ang Amerika sa NATO. Naghanda rin ang Europa para sa labanan sa maraming paraan. Naglagay ang Britanya at Pransya ng ilang sandatang nuklear sa Alemanya, ngunit natigil ang usapan tungkol sa paglalagay nito sa ibang NATO na malapit sa Russia. Doon nakasalalay ang problema dahil nananatili pa rin ang pagkakabaha-bahagi ng natitirang bahagi ng NATO. Habang pinalalakas ng Polonya at Alemanya ang depensa, hindi sapat ang 3 taon para makagawa ng iisang sistema ng sandata at logistikal na kulang sa European NATO. Umatras ang United States kaya sinamantala ito ng Rusya. Matapos magpalakas ng militar ng 2 taon, nagsimula silang umatake. Ang mga bansang Baltiko, dating nangunguna sa European NATO, ay walang laban. Nagpadala ang European NATO ng libu-libong sundalo, pero kulang ito para sa matibay na depensa. Isa-isang nilabanan ng Rusya ang mga ito. Natuto rin ito mula sa unang linggo ng digmaan sa Ukraine. Libu-libong sundalo, tangke at artilyeriya ang sumugod sa Baltics sa mabilisang shock and awe campaign para wasakin ang Estonia, Latvia at Lithuania. Agad itong nagtagumpay. Ginawang base ng Russia ang Ukraine para atakihin ang Moldova at Romania habang mabilis bumagsak ang Baltic States. Ginagamit ng Russia ang Baltic Sea para atakihin ang Finland, Sweden, Norway at Denmark. Ang kanilang ground forces ay pumapasok sa Poland sa pamamagitan ng Belarus at dating Ukraine. Pero hindi sumuko ang European NATO. Malayo rito, sa katunayan, kahit na mabagal silang tumugon sa kampanya ng Russia na shock and awe laban sa ilan sa mga bansang NATO na hindi ganoon kalakas ang militar. Daan-daang libong sundalo ang nasa frontline. Ang Canada, miyembro ng NATO,
ay nagbibigay ng tropa at kagamitan para suportahan ang Europa. Nagsimula na ang ikatlong digmaang pandaigdig. Mahirap ang desisyon ng United States dahil hindi na ito bahagi ng NATO o obligado protektahan ang dating mga kaalyado. Sapat na bang manood lang habang sinusubukan ng Russia sakupin ang mas malaking bahagi ng Europa? Maaaring subukan nitong maging tagapamayapa, pero sa paggawa nito, maaari nitong hindi sinasadyang bigyan ng malaking kalamangan ang Russia, kasama ang NATO. Habang humina, maaaring gamitin ng Russia ang pagbabagong ito para muling kontrolin ang mga dating estado ng Soviet, kasabay ng pagtulak para sa isang kasunduang pangkapayapaan ayon sa gusto nito, kasama ang natitirang bahagi ng European NATO. O baka piliin ng United States na hindi makialam at hayaang maglaban ang European NATO at Russia na magpapahina sa kanila pareho? Ang paghina ay maaaring magbukas ng mga pagkakataon para muling maging makapangyarihang puwersa ang United States sa Europa, habang sinasamantala nito ang pangangailangan ng dati nitong mga kasamahan sa NATO sa tulong militar at ekonomiya. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Ang digmaan sa Ukraine ang pinakamapaminsalang labanan sa Europa mula ikalawang digmaang pandaigdig at kasalanan ito ng mahina na NATO. Hindi sinusuportahan ng Russian Ministry of Defense ang video na ito. Ang pananakop sa Ukraine ang pinakamalaking kabiguan ng NATO. Nabigo ito dahil anino na lang ng dati ang alyansa. Ang Great Peace Dividend matapos ang Cold War ay nagdulot ng kahinaan sa mga Europeo ayon sa mga Soviets. Maging ang Estados Unidos ay nagbawas ng lakas militar. Wala na ang kapayapaan sa Europa. May digmaan na dahil 30 taon natulog ang NATO. Itinatag ang NATO pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa pagkawasak sa Europa at pag-angat ng Unyong Sobyet. Tinanong ng United States ang Europa, "Hoy, paano kung gumawa tayo ng pinakaastig na alyansang militar sa lahat ng panahon?" Sumagot naman ang Europa, "Oh, magandang ideya yan. Paano kung kayo pa ang magbayad ng halos lahat kaya nabuo ang NATO para tiyakin ang kapayapaan sa Europa at maiwasan ang isa pang malalang digmaang pandaigdig, ang pagpigil at pananakot sa Soviet Union, ang pangunahing prioridad ng mga ayaw gawing permanenteng fallout live-action role-playing ang mundo. Kahit ang isang karaniwang digmaan kontra Soviet ay sisira sa Europa at magreresulta sa marami sa mga kapangyarihan doon na magiging Soviet Republic. At iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang Estados Unidos sa alyansa. Ngunit nangangailangan ito na magtalaga ng malaking bilang ng kanilang puwersa mismo sa Europa. Kung hindi, aabutin ng buwan bago makapagtipon ng sapat na lakas militar sa Europa at sa panahong iyon, nasakop na ng Soviet ang kontinente. Ngunit hindi lang nakita ng alyansa ang United States bilang pananggalang laban sa pananakop ng Soviet, ito rin ay nagsilbing panimbang laban sa muling pag-usbong ng ibang uri ng kasamaan. Sa halos buong kasaysayan nito, nahirapan ang Europa sa isyu ng nasyonalismo lalo na noong unang kalahati ng ika-20 siglo. Ngunit ang pag-usbong ng nasyonalismo sa kontinente ang naging daan sa dalawang mapaminsalang digmaan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, natakot ang United States at mga kanluraning kapangyarihan na muling sumiklab ang nasyonalismo mula sa mga abo. Ngayon, may mga trilogy na magaganda tulad ng Panginoon ng mga Sing Sing, Alien, pero may mga trilogy rin na parang krimen laban sa sangkatauhan, ang Hobbit at mga digmaang pandaigdig. Walang gustong magkaroon uli ng digmaan dahil sa hilig ng Europa na maghalal ng diktador at salakayin ang kapitbahay gamit ang maraming tangke. Naging parang mabait na Leviathan ang United States, nagsilbing panangga laban sa muling pag-usbong ng nasyonalismo sa Europa. Papalalimin ng NATO ang pakikialam ng United States sa seguridad ng Europa para hindi na ito mawala ng interes o umalis tulad noong nakaraang siglo. Labis namang nagdududa ang mga Amerikano sa muling pakikialam sa Europa matapos ang dalawang digmaang pandaigdig. At ang isolationism ay matagal nang malalim ang ugat sa Amerika dahil sa seguridad na dulot ng pagkakaroon ng dalawang karagatan na naghihiwalay dito mula sa ibang bahagi ng mundo. Pwedeng masunog ulit ang Roma bukas, pero tuloy pa rin ang pagkain ng cheeseburger ng mga Amerikano at paghahanap ng Bigfoot, maliban kung magtatayo ng aircraft carrier fleet ang mga barbaro. Pinakamabuting paraan maiwasan ang alitan ay magkasundo lahat sa masaya at magkakalapit na grupo na walang puwang para sa gulo. Kaya naman ang ikatlong layunin ng NATO ay itaguyod ang pagkakaisa ng Europa. Pagkatapos ng dalawang digmaang pandaigdig at matagal na alitan, nagtipon ang pinakamagagaling na lider militar at politikal sa Europa para talakayin ang kinabukasan nito. Napansin na paulit-ulit na nagsimula ang Europa ng mapaminsalang digmaan sa kasaysayan. Bawat 10 hanggang 20 taon, may nakakaisip ng matalinong ideya na paano kung tigilan na natin ito?
At dito isinilang ang layunin ng pagkakaisa ng Europa. Naging pundasyon ng NATO ang European Union na naging pangunahing tagapaggarantiya ng kapayapaan. Kapag tumigil ang mga Europeo sa pag-aaway, kayo ang tinitingnan namin. Kung titigil sa pag-aaway ang Pransya, Britanya at Alemanya, baka mapigilan ang isa pang digmaang pandaigdig. Ang pagkakaisa ng Europa ay nagpalakas ng pampulitikang integrasyon. Isang mahalagang usapin, lalo na nang kumalat ang komunismo sa gitnang Europa na winasak ng digmaan at matapos ang pagpapatalsik sa gobyerno ng Czech Republic ng mga rebelde. Dahil dito, naniwala ang Unyong Soviet na komunismo lang ang magtatanggol sa kanila laban sa kapitalistang kanluran. Kaya naging natural ang tunggalian ng dalawang blok. Noong 1949, opisyal na nabuo ang NATO at natapos ang digmaan. Ngunit sa totoo lang, ito ang pinakamatagumpay na internasyonal na alyansa sa kasaysayan. Maaaring naprotektahan ng Delian League ang Europa mula sa pananakop ng mga Persyano, na maaaring tuluyang nagbago ng buong kasaysayan nito, pero hindi nito napigilan ang pagsiklab ng isang digmaang nuklear na magwawakas sa mundo. Ang pinakamalaking tagumpay ng NATO ay ang pagtiyak na hindi kailanman naging mainit ang Cold War sa pamamagitan ng kombinasyon ng containment at deterrence. Nagawa ng NATO na tiyakin na ang anumang labanan sa pagitan nila at ng Soviet Union ay magdudulot ng sobrang laki ng gastos na hindi kakayanin. O kaya naman ay hindi magkakaroon ng mga binhi na kailangan para ito ay magsimula. Kung wala ang NATO, magkakagulo ang Europa sa laban ng kanluran at silangan. Magdudulot ito ng panganib ng digmaan na posibleng maging simula ng ikatlo at huling digmaang pandaigdig. Pinakamalaking lakas ng NATO ang pagkakaisa laban sa pagpapalawak ng impluensya ng Soviet. Kahit na nangangahulugan ito na paminsan-minsan, ang mga individual na estado ay gagamit ng mga hakbang na hindi demokratiko upang patahimikin ang mga pro-komunistang individual. Pumili ka. Gusto mo bang magmay-ari ng mga paraan ng produksyon o mabuhay sa nuclear holocaust? Ang pangalawang pinakamalakas sa NATO ay ang kanilang pagkakaisang lakas. Mas makapangyarihan ang North Atlantic Treaty Organization kaysa sa anumang estado. Kaya nitong labanan ang agresibong Unyong Sobyet noon. Handa ang alyansa na gantihan ang Sobyet ng dugo sa anumang pag-atake sa kanlurang Europa, gamit man armas o nuklear. Mahirap iyon dahil ang pinakamalakas na puwersang militar ng alyansa na nasa kabilang panig ng karagatan ay Estados Unidos na parang Justice League. Mas astig si Superman kaysa Batman ng Europa, mas maganda ang kwento niya at may libreng healthcare pa. Pero pag umatake na ang mga Sobyet at madilim na puwersa, gusto mo talagang nandoon si Superman, binubugbog ang T-62 gamit ang malalakas niyang kamao. Hamon sa alyansa na ang lakas militar ng Amerika ay nasa ibang dagat o lugar ng tensyon. Minsan, abala ang militar nila sa ibang lugar, gaya ng digmaang Vietnam o kaya'y sa pagpapalaya ng demokrasya sa Timog Amerika mula sa sarili nila. Noong digmaang Vietnam, malaking bahagi ng lakas militar ng United States ang naitalaga roon ng halos 2 dekada, kaya naging mas mahalaga ang NATO. Naging hadlang sa mga Soviets ang nagkakaisang kanlurang Europa kahit kulang ang suporta ng United States. Pero maaaring hindi ganoon ang nangyari, kaya naman ang mga pampulitikang galaw ng NATO ay isa rin sa pinakamalalaking tagumpay nito. Halimbawa, ang Espanya ay naging kahinaan ng NATO bago ito sumali noong 1982. Noon, hindi pa tiyak ang ganitong kinabukasan. Pagkamatay ni Francisco Franco noong 1975, si Juan Carlos, ang hinirang niyang kahalili, ang nagdala sa Espanya sa demokratikong reforma. Sinubukan ng mga Sobyet impluwensyahan si Franco, ngunit nabigo sila dahil nilabanan niya ang mga komunista noong digmaang sibil sa Espanya. Kung naging iba ang takbo ng mga pangyayari, maaaring naging pinakakanlurang miyembro ng Soviet bloc ang Espanya. Isang hakbang na sana'y nagpalala pa ng tensyon sa Europa sa hindi masukat na antas. Ang mahusay na pamamalakad sa politika at pagkakaisa ng Europa sa tulong ng NATO ang pumigil dito. Nakatulong din ang pagkakaisa ng NATO sa pagpigil sa pagkalat ng sandatang nuklear, dagdag sa kanilang mga tagumpay. Sa ilalim ng Artikulo 5 ng Charter ng Alyansa, ang pag-atake sa isang miyembro ay itinuturing na pag-atake sa lahat, at kabilang dito ang mga sandatang nuklear. Ang unang bahagi ng Cold War ay isang magulong panahon. Ang mundo ay muling bumabangon mula sa isang mapaminsalang digmaan at unti-unting niluluwagan ang mga pinanghahawakang halaga. Ang The Beach Boys ay nagbebenta ng kulturang Amerikano sa mundo habang nakaamba ang banta ng nuklear sa bawat bansa.
Ang mga nukleyar na pag-atake sa Hiroshima at Nagasaki ay nagpadala ng napakalakas at malinaw na mensahe sa bawat bansa. Ang tanging paraan para hindi ka manuklearan ay ang magkaroon ka rin ng sariling nukes. Sa kabutihang palad, ang kaalamang siyentipiko at teknikal na kasanayan para makabuo ng programang nukleyar ay naging sobrang mahal at napakahirap para makagawa ng mga sandatang nukleyar. Nananatili pa rin ito sa abot ng kaya ng maraming nangungunang bansa, kaya sinimulan nilang pigilan ang pagkalat ng sandatang nukleyar at bawasan ang panganib ng pagkalipol. Sa pamamagitan ng agresibong katangahan, pinasali ng Estados Unidos ang mga bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo sa ilalim ng kanilang nukleyar na payong, at naging mahalaga ang papel ng NATO para mangyari iyon. Pinagtibay ng NATO ang pangakong gaganti ang Amerika ng nukleyar laban sa sinumang gagamit ng sandatang nukleyar sa mga bansang hindi kasapi tulad ng Hapon o Timog Korea. Kung walang lehitimong iyon, may dahilan ang dalawang bansa na pagdudahan kung ipagpapalit ng United States ang Los Angeles para sa Seoul o Tokyo sakaling magkaroon ng digmaang nukleyar. At ang sagot ay hindi. Talagang hindi. Pero malugod naming ipagpapalit ang buong estado ng Florida kapalit ng matibay na pangakong nakasaad sa Article 5 ng NATO. Gayunpaman, ang mga bansang nasa ilalim ng nuclear umbrella ng Amerika ay maaaring makaramdam ng ligtas at panatag sa malaki, matatag at radioactive na mga bisig nukleyar ng Amerika. Dahil alam nilang may kredibilidad ang United States na tumugon sakaling magkaroon ng krisis. Direktang nakatulong ito upang mapigilan ang pagkalat ng mga sandatang nukleyar at sa gayon ay nabawasan ang panganib na tuluyang magwakas ang sangkatauhan. Dahil masyadong tanga para hindi pasabogin ang sarili. Ang pag-iwas sa nukleyar na sakuna, pagpigil sa madalas na digmaan ng Europa at paghahanda para sa European Union ay tiyak na magdadala ng gintong medalya bilang pinakamahusay na alyansa sa kasaysayan. Pinatunayan ng Ukraine na palpak ang NATO dahil nabigo ito sa pinakamalaking hamon mula Cold War. Sobrang magulo noon simula at lalo pang gumulo nang matapos ito. Nakahinga ng maluwag ang lahat matapos mawala ang banta ng nukleyar na pagkalipol. Malaking hakbang para sa pagkakaisa ng Europa habang winawasak ng grunge music ang karangyaan ng 80s hair metal at mga power ballad. Nalampasan ng sangkatauhan ang nukleyar na banta ng Cold War sa pamumuno ng NATO, ngunit bumaba ang paggastos ng NATO nang bumagsak ang Berlin Wall. Pagbagsak ng Soviet Union, patuloy na bumaba ang gastos ng NATO sa depensa, lalo na sa mga Europeo. Malayo pa, ang susunod na digmaan ay parang laban ng yakap at magagandang salita. Kung tatanungin mo lang, abala ang mga kasaping Europeo ng NATO sa pagbawas ng depensa budget para makabili ng croissant at magpatayo ng diskotek. Malaki ang binawas ng Estados Unidos sa defense budget at nagdaos ng pamamaalam kasama ang mga defense leader. Di tulad ng Europa, ang United States na lang ang nag-iisang superpower kaya sila ang may responsibilidad magpanatili ng bagong kaayusan sa mundo. Lumilitaw din na malaki ang kita sa paghubog ng mundo ayon sa sariling kagustuhan. Kaya naman, habang bumaba ang gastusin sa depensa sa buong NATO, nanatiling matatag ang United States at ilan pang mga kaalyado sa kanilang paggastos para sa depensa. Pagsapit ng 2,000 malinaw na ang Europa ay nalulong sa kapayapaan at libreng serbisyong pangkalusugan, kaya naging kaawa-awa ang kanilang militar. Habang 10 taon lang ang nakalipas, ang mga militar ng Europa ang nanguna sa unang Gulf War noong 2000 at nahirapan ang Europa na matugunan ang mga kinakailangang panglaban sa bagong digmaan sa gitnang silangan. Sa sumunod na 8 taon, maling aral ang natutunan ng kontinente, pero hindi lang sila ang dapat sisihin. Ang Estados Unidos ay nagkaroon din ng tinatawag na Terror Tunnel Vision. Halos binago ang kanilang militar para labanan ang mga mababang intensidad na gerilyang digmaan laban sa mga terorista at mga rebelde. At iniwang ganap na hindi handa para sa pag-usbong ng China at Rusya bilang mga bagong karaniwang kalaban. Noong 2006 malinaw na pinabayaan ng alyansa na manghina ang kanilang lakas militar. Nagkasundo ang mga ministro ng depensa ng NATO na maglaan ng 2% ng gross domestic product para sa depensa. Ngunit mahirap itong ipaliwanag at ipatupad sa mga Europeo. Pag-alis ng mga Soviet, naging parang malaking tiwaling teddy bear ang Rusya na nagbibigay ng murang gas. At sino pa ang magpopondo ng libreng art classes para sa mga asong gala kung gagastusin ng gobyerno ang pera sa militar? Hindi na nakakagulat na hindi naabot ng mga bansa ang 2% na target sa paggastos. Nakakagulat, kahit pagkatapos ng pananakop ng Rusya sa Ukraine,
7 pa lang na bansa ang nakakatugon sa target na ito sa paggastos. Ang United States, United Kingdom, Poland, Estonia, Greece, Latvia at Lithuania. Hindi namin sinasabing umaasa lang ang Europa sa pangakong depensa ng United States, pero malinaw na umaasa sila sa obligasyon ng Amerika na protektahan ang Europa. Habang tumatagal, lumalaki ang pagkadismaya ng mga botante ng United States. Ang matatag at ligtas na Europa ay mahalaga sa seguridad ng United States at malaki ang benepisyo ng Amerika mula sa mapayapang Europa, politikal at pinansyal. Dahil dito, ang militar ng United States ay tumutulong sa seguridad ng Europa na nagdudulot ng kapayapaang tinatamasa ng magkabilang panig ng Atlantiko sa loob ng dekada. Maganda ring makita na sinisimula ng Europa tustusan ang sarili nilang depensa. Ipinakita ng pananakop ng Russia sa Ukraine ang matagal ng alam ng maraming Western defense analyst. Sa loob ng maraming taon, hinayaan ng Europa na manghina ang kanilang kakayahang militar hanggang sa umabot ito sa nakakaalarmang antas. Hindi matutugunan ng Alemanya ang NATO Rapid Response Force requirements nang hindi kinukuha ang pyesa at tauhan mula sa sariling militar. Ang Britanyang militar ay pinakamaliit mula pa Napoleonic Wars at inaasahang mas liliit pa, lampas sa antas noong 1,700 S. Ang militar ng Pransya marahil ang pinakahanda sa kontinente. Ngunit hindi ito angkop para sa isang makabago at matinding labanan gaya ng kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Noong 2021 naglabas ng artikulo sina Hugo Meyer at Stephen G. Brooks sa International Security. Ipinahayag nila na ang mga Europeo ay hindi kayang maglunsad ng isang kapani-paniwalang depensa ng kanilang kontinente nang walang direktang suporta mula sa United States. Sinabi nilang malalim ang kakulangan sa depensa ng Europa, kaya kailangan ng matinding at pangmatagalang pagsisikap para maitama ito. Iginiit nila na kahit mas mataas ang Europa sa gross domestic product populasyon, depensa at teknolohiya, sapat pa rin ang Russia laban sa nagkakaisang Europa. Ang pangunahing problema ay ang estratehikong kaguluhan sa Europa ayon kina Brooks at Meyer. Sa madaling salita, hindi magkasundo ang mga eksperto sa seguridad ng Europa noon kung anong banta ang dapat pagtuunan ng pansin at anong kakayahan ang dapat bigyang prioridad para labanan ito. Dahil sa lahat ng mga problemang ito, sinabi ng artikulo na labis na umaasa ang Europa sa Estados Unidos bilang tagapaggarantiya ng kanilang seguridad at hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Noon matindi ang batikos sa artikulo, hindi lang mula sa mga Europeo. Ipinaglaban ni Meyer at Brooks ang malalim na pagkakasangkot ng United States sa seguridad ng Europa at binatikos sila ng mga Amerikano. 1 taon lang ang lumipas, sinalakay ng Rusya ang Ukraine at napatunayang tama ang kanilang prediksyon sa Europa. Hindi magkakaugnay, kulang at umaasa sa United States. Ang pananakop ng Rusya sa Ukraine at kabiguan ng Europa na tugunan ang sariling depensa ang nagdulot ng pinakamalaking kabiguan ng NATO. Maaaring magdulot ito ng kapahamakan sa mundo. Nagsimula ang kabiguan ng NATO noong 2013. Pinukaw ni Pangulong Viktor Yanukovych ng Ukraine ang mga Ukrainyano na mag-alsa sa Euromaidan protest sa impluwensya ni Vladimir Putin ng Rusya. Kinansela ni Yanukovych ang plano na pumirma ng kasunduang pampolitika at free trade agreement na maglalapit sana sa Ukraine sa European Union. Sa halip, pinili ni Yanukovych na ilapit palalo ang Ukraine sa Rusya. Sabihing hindi ito popular na desisyon ay isang malaking pagpapakumbaba sa tunay na naramdaman ng mga tao. At magalang na ipinahayag ng mga mamamayang Ukrainian ang kanilang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagsunog sa kalahati ng bansa at pakikipagbakbakan sa mga pulis sa lansangan. Di namin maintindihan paano inisip ni Pangulong Putin na pagkatapos ng 8 taon, tatanggapin ng mga Ukrainian ang kanyang mga sundalo. Matutong magbasa ng sitwasyon, Vladi. Naging revolusyon ng dignidad ang mga protesta sa Euromaidan nang mapatalsik si Pangulong Yanukovych at tumakas siya sa Russia. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa kalsada sa pagitan ng mga nagpoprotesta at pulisya. Sa huli, nagwagi ang revolusyon, ngunit sinamantala ng Russia ang kaguluhan para simulan ang aksyon laban sa Ukraine. Pinalala ng mga ahente ng disinformasyon ng Russia ang takot ng pro-Russian na populasyon ng Crimea. Gumamit sila ng dokumentaryo na nagsasabing pinigilan ng pro-Maidan na Ukrainian ang mga bus ng anti-Maidan na nagpoprotesta at pinatay at pinahirapan ang ilan sa kanila. Lumala ang takot ng bagong pamahalaan ng Ukraine na sinamantala ni Putin para sakupin ang Crimean Peninsula. Ika-22 hanggang ika-23 ng Pebrero, nagdaos si Putin ng magdamagang pagpupulong kasama ang mga pinuno ng seguridad para talakayin kung paano ilalabas si Pangulong Viktor Yanukovych mula Ukraine. Sa pagtatapos ng pagpupulong,
Malinaw na sinabi ni Putin na kailangang kumilos agad ng Russia upang ibalik ang Crimea sa Russia, ayon sa kanyang sinabi. Nagpadala agad ang Glavnoe Razvedivatelnoe Upravlenie at Federal Security Service ng ahente para kausapin ang makarusyang lokal at tiyakin ang pagbuo ng armadong lokal na grupong pangdepensa na susuporta sa pagsalakay ng Russia. Nagdeklara ang pamahalaan ng Crimea na may autonomiya ng suporta sa bagong pamahalaan ng Kyiv. Isinagawa ang makarusyang rally sa Simferopol kung saan pinalitan ang watawat ng Ukraine ng Russia, habang ang maka-Euromaidan rally ay humiling ng pagbibitiw ng parlamento ng Crimea sa Sevastopol. Gumamit ang Russia ng grupong Night Wolves Motorcycle Club para armasan at organisahin ang mga makarusyang taga-suporta bilang sibilyang depensa. Noong Pebrero 27, 2014 pumasok ang mga puwersang Ruso na walang palatandaan sa Crimea at sinakop ang gusali ng parlamento ng Crimea bilang paghahanda sa pagsalakay ng Russia. Napilitan ang parlamento na bumoto sa isang emergency na sesyon upang palitan ang punong ministro ng isang miyembro ng Russian Unity Party na nakakuha lamang ng 4% ng boto sa huling eleksyon. Sinabi ng mga miyembro ng parlamento sa press na ipinagbawal ng mga tropang Ruso na makipag-usap sila sa mga mamamahayag at kinuha ang kanilang mga telepono. At kalaunan, nalaman nilang karamihan sa kanila ay naiboto na para sa kanila. Itinanggi ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya na may tropa siya sa Ukraine at sinabing ang insidente ay gawa ng mga separatistang Ukrainian. Pagsapit ng tag-init, inangkin ng Russian Federation ang Crimea at inamin ng Rusya na may mga tropa sila sa peninsula. Mabilis ngunit mahina ang naging tugon ng pandaigdigang komunidad. Nagpasa ang United Nations ng non-binding resolusyon, 100 pabor, 11 tutol, 58 abstain, na nagdedeklarang walang bisa ang pag-aangkin. Parang nagpadala lang sila sa Russia ng malungkot na emoji. Ipinagbawal ang paglalakbay ng mga opisyal ng Russia at Crimea sa Canada, United States at European Union. Naglabas din ang Japan ng banayad na parusa at sinuspinde ang usapan sa militar, kalawakan, pamumuhunan at visa sa Russia. Tinrato ng Russian Federation na biro ang mga parusang ito sa pagpasa ng Russian Duma ng isang resolusyon sa pamamagitan ng nagkakaisang boto na humihiling sa kanluran na isama ang lahat ng miyembro ng Duma sa listahan ng mga parusa. Nagsimula ang kabiguan ng NATO sa Ukraine nang aneksahin ng Russia ang Crimea. Kaunti lang ang epekto ng parusa sa ekonomiya ng Russia at di direktang naapektuhan si Putin at mga malalapit sa kanya. Hindi rin nakatuon ang saklaw ng mga ito, kaya't limitado ang epekto nito sa kakayahan ng Russia na magsagawa pa ng karagdagang pananakop laban sa Ukraine. Lalakas pa ang parusa dahil bawal na ang bentahan ng ilang teknolohiyang pwedeng gamitin sa sibilyan at militar sa Russia. Halimbawa, seryosong pinahina nito ang kakayahan ni Putin na magbigay ng mga drone sa kanyang sandatahang lakas. Gayunpaman, sa kabuuan, nabigo ang mga parusa na pigilan ang Russia sa karagdagang pananakop. Ang tugon ng NATO ay mahina, kadalasan mula sa silangang kasaping bansa na humihiling ng mas maraming presensya ng Amerikano. Nakita ng mga estado ng Baltiko, Poland at Romania na sila na ang nasa harap ng bagong laban kontra Russia. Dahil dito, humiling sila ng mga permanenteng nakatalagang brigada sa kanilang teritoryo mula sa NATO. Ngunit, natural, tanging ang United States lamang ang handang tumugon sa pangangailangan. Direktang lumapit ang Poland sa United States at humingi ng proteksyon, kaya nagpadala ang United States ng 2 bagong infantry brigades sa mga base ng Poland, pati na rin ang pagpapalakas ng kanilang armored forces sa rehiyon. Naaprubahan agad ang plano para sa bagong base sa Poland para sa 1,000 sundalong Amerikano. Nagtayo rin ang Romania ng bagong base militar sa Black Sea para sa deployment ng tropang Amerikano. Nakipagpartner ang Bulgaria sa Amerika para palawakin ang mga base militar at bumili ng tangke at missile system mula sa Amerika. Nag-host ang Lithuania ng United States Motorized Brigade at bumibili ng bagong gamit mula Amerika para sa kanilang pagsasanay. Bagamat sa maraming paraan ay naging malaking tulong ito sa industriya ng depensa ng Amerika, labis din nitong pinahirapan ang militar at lohistika ng Amerika. Tama lang na tinanong ng mga Amerikano kung bakit sila ang gumagastos sa depensa ng Europa. Malinaw itong sinabi ni Pangulong Donald Trump habang iniisip niyang alisin ang Amerika sa NATO. Ang kawalan ng kapani-paniwalang panakot militar sa mga hangganan ng NATO ang nagbigay daan kay Putin na kumilos ng halos walang hadlang sa kanyang pananakop sa Crimea. Gayon din ang pagkakawatak-watak ng mga miyembro ng NATO tungkol mismo sa Russia.
Matagal nang nananawagan ang Estados Unidos, bansang Baltiko, Poland at Romania na pigilan ang Russia bilang posibleng kalaban. Ngunit ang natitirang mga kasaping Europeo ng NATO ay labis na nag-aatubiling makipagtulungan sa anumang hakbang para pigilan ang Russia. Sa halip, halos sinabotahin nila ang NATO mula sa loob. Agresibong pinalalim ng Alemanya ang ekonomiyang ugnayan sa Russia sa paniniwalang magiging mas mabuting kapitbahay ang Russia dahil dito. Sa kabila ng babala ng United States, halos binigay ng Alemanya sa Russia ang kapangyarihang gusto nito laban sa kanila. Pinabilis nito ang pagdepende ng Europa sa enerhiya mula Russia sa pamamagitan ng Nord Stream at tinulungan pang alisin ang mga parusang enerhiya laban sa Russia kaugnay ng Crimea. Sa paghahanap ng murang enerhiya at bagong merkado, binigyan ng Alemanya ng kontrol ang Russia sa Europa. Hinadlangan ng Turkey, Pransya, Italia at Hungary ang plano ng NATO na magdagdag ng resources laban sa Russia dahil gusto nila ng mas malapit na ugnayang pinansyal. Nag-alala ang apat na bansa na baka maapektuhan ang kanilang ekonomiyang relasyon sa Russia kung tatawagin nilang banta ito sa seguridad ng Europa at gagamit ng containment strategy. Ang Turkey na ngayon ay tinik sa tagiliran ng NATO sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Erdogan ay sumalungat pa sa pulisiya ng NATO at bumili ng mga air defense system mula sa Russia. Dahil dito, pinalayas ng United States ang Turkey sa F-35 program kaya nanatiling malamig ang kanilang ugnayan. Matagal nang nagbabalanseng Turkey sa pagiging tapat sa NATO at ugnayan sa Russia. Noong pinakaimportante, masyadong abala ang alyansang NATO sa pagpapayaman sa sarili kaya hindi nito napigilan ng maayos ang Russia. Ang kabiguan ng NATO na tumugon ng matindi sa pananakop ng Russia sa Ukraine ay direktang nagbukas ng pinto para sa pananakop ng Ukraine noong 2022. Ngunit ang mas malaking pananakop ay muling magpapatunay ng malaking kabiguan ng NATO. Matagal nang nagbabala ang United States na posibleng lusubin ng Russia ang Ukraine. Ngunit nag-alala rito ang karamihan sa mga kapangyarihang Europeo. Noong 2014, ayaw ng karamihan sa bansang Europeo na galitin ang Russia at maapektuhan ang kanilang ugnayang pang-enerhiya at negosyo. Iniwan ang United States at ang mga pinakasilangang miyembro ng NATO na nag-iisa sa kanilang mga babala na ang pananakop ng Russia ay lalong nagiging malamang. Kahit malinaw ang paparating na pananakop, nag-aatubili pa ring maniwala ang kanlurang Europa. Dahil sa magkakaibang layunin at panghihikayat ng mga miyembro ng NATO, malayang kumilos si Putin. Naniniwala ang Russia na may malaking impluwensya ito sa NATO sa pamamagitan ng enerhiya upang pigilan itong tumugon. Eksaktong sa panahong dapat sana ay nagkakaisa ang NATO at agad na nagbibigay ng tulong militar sa Ukraine na malapit nang mapaligiran. Masyadong watak-watak ang alyansa para itali ang sarili nitong sintas ng sapatos. At ang tulong na ito sana ay maaaring nagbago ng takbo ng kasaysayan kung naibigay ito bago ang pananakop o kahit pagkatapos nito. Sana naging matinding panakot kay Putin ang dami ng armas ng kanluran na napunta sa mga Ukrainian. Sana ganun din ang pangakong mabilis at mabigat na parusa kahit dumating ito sa huli. Ginawa nila ito matapos magsimula ang pananakop na sana'y ginawa na nila noon pa para mapigilan si Putin. Sa simula ng pananakop, nag-atubili ang NATO magpadala ng kagamitang militar dahil sa takot na bumagsak ang pamahalaan ng Ukraine sa atake ng Russia. Ito ay noong panahong ang kanluran ay naniniwala pa sa mga sinasabi ng Russia at iniisip na isa itong makapangyarihang puwersa ng pinagsamang armas. Dahil lang sa nagpapakita ito ng magarbong isinadulang ehersisyo minsan sa isang taon malapit sa hangganan ng mga bansang Baltic. Gayunpaman, ipinapakita nito ang isa na namang pagkukulang ng NATO. Pagkatapos ng aneksasyon ng Crimea, nagsagawa ang United States at ilang kasaping bansa ng NATO ng isang programa ng pagsasanay at pagbabago ng estruktura kasama ang militar ng Ukraine. Dapat sana nakafocus ang NATO para mapantayan ng militar ng Ukraine ang level ng mga militar sa kanluran, lalo na yung epektibong militar. Kasama dito ang pagpapalit ng lumang Soviet na kagamitan ng mga makabagong gamit mula kanluran na sana'y naging mas epektibong panangga laban sa agresyon ng Russia kaysa parusa. Nang mapatunayan na kayang labanan ng Ukraine ang Russia, nagbigay ang TOX ng mga mabibigat na kagamitan. Muli na namang pumalpak ang NATO sa pagtatanggol laban sa Russia, pinangunahan ng takot sa mga haka-hakang paglala at patuloy na tinutulungan ang Russia na manalo. Ayaw bigyan ng NATO ng maraming mabibigat na kagamitan ang Ukraine, kaya nagdesisyon ang Poland na magpadala ng mas marami hanggat kaya nito. Maging ang United States ay tila natatakot na masaktan ang damdamin ni Putin sa pagpigil sa kanyang pagpatay sa mga Ukrainian.
dahil inabot ng ilang buwan bago magpadala ng limitadong bilang ng mga makabagong sandata tulad ng HIMARS sa Ukraine. Pero hindi pa tapos dahil habang binubuksan ng NATO ang arsenal nito para sa Ukraine, parang bunot ng ngipin. Bawat padala ng bagong armas ay kailangang pagdebatehan at pag-isipan ng bawat miyembro ng NATO. Maingat na pinag-uusapan ng ilang linggo at buwan para masukat kung gaano masasaktan ang damdamin ni Putin. Halos isang taon bago maisip ipadala sa Ukraine ang mga pinakakailangang tangke. At kahit noon, pagkatapos lamang nalituhin ng Alemanya ang buong alyansa tungkol sa Leopard 2 at pagkatapos ay diretsong nagsinungaling at paulit-ulit na binago ang mga kondisyon ng 3 beses. Saka lang tuluyang inaprubahan na ipadala ang mga tangke sa Ukraine. Sa totoo lang, huwag nang isama ang Poland at bansang Baltiko dito. Kung sila ang namumuno sa NATO, matagal na nilang ibinigay lahat ng tangke ng NATO sa Ukraine. Sa ikalawang araw ng pananakop, posibleng ang Poland na mismo ang magmaneho ng tangke sa labanan. Ang hindi pagkakaunawaan ng mga kaalyado ang naging sanhi ng pinakamalaking kabiguan ng NATO sa kasaysayan nito. Pinalala pa ito ng mahinang militar at industriyang militar nila. Dapat noon pa, nagbigay na ng mabibigat na sandata matapos mabigo ang atake sa Kiev. Dahil sa desisyong dahan-dahang ipasok ito, naging responsable ang NATO sa pagkamatay ng libu-libong sundalo at sibilyan sa Ukraine. Malinaw na may kampanya ng war crimes ang Russia laban sa mga sibilyang Ukrainian. Tumanggi ang NATO na pabilisin ang armas at ang kakulangan nito sa kahandaang lumaban ay malaking kabiguan sa Ukraine. Habang abala ang Europa sa kapayapaan, nanghina ang kanilang mga militar at industriya ng depensa. Ang katotohanang hindi nagawang lampasan ng NATO ang Russia sa pagsusuplay sa loob ng Ukraine ay talagang nakakagalit. Nakakagulat, mas pinabagal ng mga kasaping Europeo ng NATO ang pagpapadala ng mabibigat na armas sa Ukraine sa pagtangging gamitin ang sarili nilang inventaryo. Nang tanungin tungkol sa pagpapadala ng Leopard 2 sa Ukraine, sabay nagmadaling tingnan ng Europa kung anong Leopard ang maipapadala nila. Nakabuo lang sila ng tinatawag na token force na humigit kumulang 80 tangke hanggang ngayon. At kakaunti lang sa mga ipinangakong 80 tangke ang talagang naipadala. At dito kailangan nating itanong, bakit napakakaunti ng mga tangke? Tanungin mo ang mga kanlurang Europeo. Sasabihin nilang kailangan nila ang tangke para sa sariling depensa. Natatanungin naman natin, depensa laban saan? Anong digmaan ang gustong depensahan ng kanlurang Europa gamit ang tangke? Kapag wala namang kapangyarihan sa mundo, maliban sa United States ang may kakayahang makarating sa kanlurang Europa, at ang Russia ay sobrang palpak bilang puwersang militar na stuck na lang sila sa silangan ng Ukraine. Kung may nangangailangan ng mga tangke, iyon ay ang mga kasaping bansa ng NATO sa silangan na siyang nagsisilbing panangga. Kailangan munang lampasan ng Russia ang mga ito bago makarating sa Germany. Maliban na lang kung matutunan ng Russia kung paano magpalago ng mga T-14 at T-90 sa mga puno, tapos bigla na lang nila itong mateleport ng 1,000 milya mula Russia papunta sa gitna ng France. Tiyak na kailangan ngayon ng Western Europe ang kanilang mga tangke, parang dagat na uhaw sa tubig. At hindi rin ligtas dito ang Estados Unidos. Dahil sila lang ay may daan-daang armored vehicles na nakaimbak na madaling maibigay sa Ukraine. Marami sa mga ito ay nakapreposisyon na sa Europe, partikular na inilagay doon para labanan ang Russia. Huwag kayong magkamali, lubos na nakatutok ang Russia sa Ukraine at hindi nila kayang bantain ang natitirang bahagi ng Europe. Noong Pebrero, 60,000 ang nasawi sa Russia. Ngayon, umabot na ito sa 100,000 at mas marami pa ang bilang ng mga sugatan. Lalong humihina ang militar ng Russia kaya't muling nagsasagawa sila ng tahimik na mobilisasyon. Pinigilan nila ang Wagner Group sa pagre-recruit sa bilangguan para ang regular na hukbong sandatahan ng Russia lang ang makarecruit. At kahit ganoon, kumikilos pa rin ang NATO na parang may seryosong banta sa mga miyembro nitong Europeo na kailangan nilang ipagtanggol. Kaya't tumatanggi silang buksan ang kanilang mga aktibong inventaryo para sa mga kahilingan ng Ukraine ng mga tangke at iba pang tulong. Ang pagsakop ng Russia sa Ukraine ay pinakamalaking kabiguan ng NATO mula pa nang di nila pagtugon sa aneksyon ng Crimea noong 2014. Nabigo sa paghahanda sa tradisyonal na digmaan, nabigong pigilan ang pananakop ng Ukraine noong 2022 at hindi agad natapos ang digmaan dahil kulang sa mabilis na pagbibigay ng kinakailangang kagamitan sa halip na mapagpasyang aksyon laban kay Vladimir Putin. Ang tugon ng alyansang NATO ay napakabagal, hindi magkakaugnay at hindi sapat, at ang mga kabiguan ng NATO ay lalo lamang nagbukas ng pinto para sa mas marami pang mga labanan sa buong mundo. Ganitong labanan ang pilit pinipigilan noon pa ng alyansa. Habang ang mga sanksyon ng kanluran laban sa Russia ay bahagyang nagpahinto sa ambisyon ng China
na sakupin muli ang Taiwan sa pamamagitan ng dahas. Ang malambot na tugon ng militar ng NATO ay lalo lamang nagpalakas ng loob nito na kumilos. Alam nilang mas mahirap suportahan ang Taiwan sa digmaan kaysa Ukraine. Ang pagsalakay sa Taiwan ay magdudulot ng kaguluhan sa pandaigdigang merkado ng semikonduktor na magpapabagsak sa buong pandaigdigang ekonomiya. Kung magtagumpay ang pananakop, mapupunta sa autoritaryan na Tsina ang kontrol sa pinakamahalagang yaman ng ika-21 siglo sa lungat sa demokratikong ideal. Ang Taiwan ang gumagawa ng 60% ng computer chip at 70% ng pinaka-advanced na chips sa mundo, mahalaga sa makabagong teknolohiya. Para maiwasan ang pagiging bihag ng Western-led liberal world order ng China sa chip embargo, kailangan ng matibay na aksyon at pagkakaisa mula sa nag-iisang pandaigdigang alyansa laban sa Partido Komunista ng China. Mukhang maliit ang tsansa na mangyari iyon ngayon. Bilang pinakamatagumpay na internasyonal na alyansa sa kasaysayan na binubuo ng pinakamayayamang bansa sa kasaysayan, nahihirapan itong manalo sa isang digmaan sa sarili nitong bakuran. Panoorin mo ang bagong problema ni Putin sa militar ng Russia o i-click ang isa pang video.